Hi guys! Happy Thursday! Punta tayo ng, hindi ako sure kung South Mall or Alabang Town Center. Tayo didiretso for lunch. Tapos may mga bibilin din tayong mga kung anong kailangan nitong batuta. So, dito pa kami ngayon sa bangko. Malapit sa amin. May kailangan lang asikasuhin si daddy. Habang naghihintay, wala lang, makikipagkwentuhan lang ako sa inyo. So, yun na nga. Before itong vlog na to, meron kaming lakad. Nag-outing kaming family sa La Luz Beach Resort sa May Laia. Kaso, lahat ng videos ko sa DJI, accidentally na delete ko. So, wala akong ma-i-upload na vlog regarding dun sa trip na yon kasi nga totally nawala siya. Tinry ko naman siyang i-recover. So nag-research ako sa online kung paano mare-recover yun. May nakita ako na parang isang website siya na kailangan mong i-download tapos mare-recover siya. Kaso para totally ma-recover mo daw siya, kailangang magbayad ng parang plan. So ate mo girl ay nagbayad ng plan. Kaso, di ko alam bakit hindi pa rin siya nag-work. Na-download naman siya. Kaso, pag piniplay mo, parang hindi siya compatible. So, ang ginawa ko kahapon, pina-check ko doon sa pamangkin ko kasi mateki-teki yun. So, pina-check ko sa kanya kung baka pwede pang magawa ng paraan. And, ayun nga, sa kasamaang palad, hindi siya nagawa ng paraan. So, totally talagang wala akong naisalbang video regarding dun sa trip na yon. So, kwentuhan ko na lang kayo kung ano nangyari doon. Actually, yung mga pamangkin ko kasi may hiling sila na beach daw na vacation. So, ito kami ng ate ko, talagang aligaga kami na maghanap ng beach resort. Una nga sa sa Subic, sa Zambales, tapos Batangas. Si ate, may nakita siya, yun nga, La Luz Beach Resort sa Laia, Batangas. Website siya. Pina-check niya sa akin yung link ng website. So, check ko naman, ganyan. Syempre kami naman, parang legit, para sa amin legit yun kasi nga naka-website. Tapos so chinek namin may vacant room pa siya na isang premier loft room. Yung premier loft room na yon is good for 11 packs. Good for 7 packs siya. Pero parang can extend up to 11 packs. Pero may additional siyang charge per person. So, nang chinek na ng sister ko, chinek ko na rin. Sabi namin, sige, kunin na natin yan para lang matuloy na yung bakasyon, ganyan. So, binayaran na niya, nag-down payment siya. Tapos, ang maganda doon is nagbigay pa yung website ng booking confirmation. So, yung booking confirmation na yun, ang binayaran niya ay, teka lang, check natin ha. Na-double check ko sa phone ko. Bale, ang chinarge sa kanya na per night ay 13,930. Tapos, ang total amount nun ay 27,860. So, parang pina 50% down payment siya para ma-reserve yung room. So, akala namin okay siya, ganto ganyan. Pinadalan pa siya ng confirmation, booking confirmation. So, akala namin okay. Tapos, kinabukasan, yung website ng resort is tawag nito, yung unang website na napunta ng sister ko
scam siya. So, dalawa yung kachat niya sa WhatsApp. Ang sabi ng second na kachat niya, binigay yung updated payment details at saka kung ano lang yung website na legit. So, ang website daw na legit ay www.laluzbeachresort.site. Pero ang website na napagbukan ng sister ko ay yung laluzbeachresortandspa.com. So kung titingnan mo siya, actually parehas, napaka-identical niya sa isa't isa. So hindi mo talaga maiisip na scam yung isa. So ang nangyari nga, ginawa namin, nag-research din ako lahat ng possible na contact numbers nung kung saan nag-book si ate, and hindi sila makontak. Even sa WhatsApp hindi na sila nagre-reply. So ayun, scam siya ng ganong amount, yung kalahati, 13,000 plus. So ingat-ingat na lang tayo dun sa mga nagbo-book ng resort, kasi talagang grabe, talamak sila ngayon, sobra. So ang nangyari pala is, dahil nga na scam kami, meron kaming tita na doon nakatira sa San Juan, nagpatulong na lang yung ate ko na ipa-confirm dun sa Laluz din, and sadly hindi nga siya confirmed na meron kaming booking doon. So binigay sa amin yung tamang website tsaka yung tamang contact numbers para makapag-book kami ng maayos. So ayun na nga, nakapag-book si ate, same room, premier loft room, pero ang totoong charge ni Laluz ay hindi 13,930 per night, kung hindi 17,000 plus. So yung 17,000 plus na yon is good for 7 packs lang yon. Tapos meron siyang additional charge per person na parang 2,000 yata, 2,000 pesos per person do sa additional. Tapos meron din silang parang 600 pesos per night per person, na ano naman yon, magagamit yun naman siya for consumable sa food and drinks nyo. Kasi ano yun bawal, actually doon, bawal kayong magdala ng pagkain. Pwede lang siguro yung mga konting chips, konting biscuits, at saka water. Pero yung mga soft drinks, mga beer, ganyan, at saka yung talagang mga full meal, hindi pwede sa loob. So, masarap yung pagkain dun sa Laluz. At saka reasonable yung mga price nila, at saka malalaki yung serving. Yun nga lang, talagang hindi ko may papakita sa inyo dahil nga wala akong naisalbang video ni isa. Ni picture, wala ako. So ayun, tapos yun nga, yung premier loft room na inastayan namin is ano siya, meron siyang dalawang double bed na may pull out. So good for siguro 4 to 6 packs yun. Tapos sa taas may 4 na single, hindi, actually parang double bed din yun na 4 sa taas. Tapos wala pala silang TV doon. So talagang connect with nature ka. Tapos centralized yung aircon nila, tsaka may isang CR, tapos balcony. So yun yung maishashare ko sa inyo na experience namin doon. So ingat-ingat na lang tayo doon sa mga nagbo-book ng website. Marami na talaga ngayon, kasi actually yung sa Baguio nga namin, na scam din kami doon. Yun naman sa ano naman yun, sa Facebook naman namin yung nakita. So ganun din, nagbayad din kami and all, tapos biglang hindi na nag-reply, hindi mo na makontak. Kaso ang ginawa ko doon, ni-report ko na lang doon sa bangko. Kaso sadly, yung bank is
ano siya, hindi nila pwedeng i-disclose. Which I understand naman, hindi nila pwedeng i-disclose yun. Kaso, ang pinagtataka ko lang din doon, ma-voice out ko na lang din since nagkukwento ko ngayon. Yung bank doon is, ano siya, tawag nito, since online banking, tiwala ako na yung account name and account number, once na hindi naging compatible, tiwala ako na hindi dapat mapupush through yung transaction since online banking, online fund transfer. Kaso sadly, yun nga, nag-transfer yung payment namin. Tapos nung upon confirmation dun sa bangko, yung account name daw nung account number na binigay ko is hindi nakapangalan doon sa property na na binayaran namin. Kasi yun yung ano niya parang yun yung presentation nung scammer na parang ito yung account name niya ay nakapangalan doon sa property, tas ito yung account number. So syempre pag nag-online banking ka, babayaran mo, ipapasok mo yung account name at saka account number. Akala mo pareha siyang, since compatible, dapat compatible yon, nag-push through yung transaction. Pero yun nga, sabi ni bank nung nag-report ako, is hindi compatible. Yung account number na binigay ko ay nakapangalan sa tao, sa individual, hindi siya nakapangalan sa property na pinaparent. So ayun, hindi ko alam kung gusto ko pa sana siyang tawag nito, i-take action. Gusto ko pa sana siyang i-report, kaso hindi ko lang magawa ng time kasi ang dami ring ginagawa. So ayan, na-share ko lang sa inyo para meron kayong idea na possible siya. Tapos ingat-ingat na lang din tayo sa pagbubook at pakikipag-transact online. So yun, andito na rin si Daddy, so samahan nyo kami later. Punta kami ng mall. Dito kami ngayon sa Contis. An order ko roast beef with plain rice. Try natin pakainin si Dash. Tapos kay Daddy, lengua. Yes, sumisilip ka. Kita mo yung tingin niya? Titingin siya sa'yo, titingin siya sa akin, tapos bilang ngingiti. What happened? Mainit? Pasok ka? Kainin ka. Ay, wow! Very good naman kay Daddy yan. Yes. More? More? Give more? Oh, give more daw. Give more, Daddy. How about Mama? Mama naman. Subo Mama. Oh, Ay, very good naman. Yay! Okay, nandito na naman kami sa farm bus. Ayan. Bibili na naman. You want that? Hmm? Ulitin natin. Bahay na pala kami guys. Medyo kanina pa. Pinatulog ko lang muna si baby. So, ngayon, i-haul natin yung mga pinamili natin kanina sa SM. SM pala kami natuloy kanina, hindi na sa town center. So, kanina dumaan kami sa National Bookstore. May nabili kaming ito, Closam Dinosaur. Ano siya? Meron siyang puppet. Yan o. May puppet siya dito. Tapos, habang binabasahan ng book si baby,
pwede mong ipasok yung daliri mo. Ipasok yung daliri dito para nai-imagine niyo yung binabasa mo. 199 lang yung bili namin dito. Tapos, ito, mahilig kasi si Dash ngayon manood ng mga yung mga cars, mga vehicles, yan yung mga hilig niya ngayon. So, nung nakita ko to, sabi ko parang sakto sa kanya to. Tapos may mga sound siya dito. Kung anong klaseng vehicle, pipindutin mo dito para ma-recognize niya yung sound. Ito, nabili namin for $3.99. Tapos, pumunta din kami ng kanina, department store. Kasi nga, wala nang wipes si Dash. So, ito yung ginagamit namin. Neo Fresh water wipes. Naka-sale siya, $180 for 3 pieces na. Simula newborn si Dash, ito na yung ginagamit namin sa kanya. Pero kapag pagka aalis lang, kunwari, magmumol or basta hindi dito sa bahay, ito yung ginagamit namin. Pero pag nandito naman siya sa bahay, usually ang ginagamit namin is cotton tsaka water. Bumili din kami ng Cetaphil na gentle wash and shampoo para kay baby. Actually, ito na yung ginagamit namin matagal na. Simula parang 1 month or 2 months si baby. Ito na yung ginagamit namin. And so far, dito naman nahiyang si baby. So, tinuloy-tuloy na namin hanggang ngayon na ito yung gamit niya. So, yan. Binili namin. Meron siyang buy 2, get 1 for makanto. 900 plus. So, ito tumatagal to siguro mga buwan din siguro mga 3 buwan. Bali parang isang bottle, isang buwan sa kanya. So, malaki din yung natitipid namin dito. Dahil nga nahihilig si Dash ngayon sa sa mga vehicle, sa mga cars, sa mga train. Ayan, nakita lang namin to ni Daddy dun sa Miniso na nasa loob ng department store. So, lang siya, simple lang siya, parang truck lang siya na gano'n, isang layer lang na ganyan. Tapos may kasama siyang isang helicopter. Ayan, helicopter tsaka isang car. Actually, pang na to pang 6 years old plus. Pero, syempre, papalaro naman namin sa kanya to. Kapag ka nandyan kami, yung nakikita namin siya. Para make sure na hindi siya nagsusubo ng kung ano-anong mga maliliit na parts. So, ito, nabili namin for 299 pesos. Yan. And then, ito, actually, wala naman kaming plano talaga na bumili ni Daddy ng ng kubrikama. Kaso, nung kailan, yung kubrikama na gamit namin is may nakausling sinulid. So, siguro akala ni Dash, laruan, bigla niyang hinila. Pag hila niyang gano'n, napunit. Imbes na may extra kaming 2 kubrikama, isa na lang yung extra namin. So, pagkapalit nito, may isa na lang extra. So, bumili na lang din kami ni Daddy ng kubrikama sa SM. Bali, ito. Ito yung nabili namin. Gusto namin yung color kasi nakaka-relax yung ganyang shade, blue and white. So, ito, king size. King size na siya. Tapos, may kasama na siyang fitted sheet at saka 2 standard na pillowcase. Since 4 yung namin, 4 yung una namin, bumili na rin kami ng extra na pillowcase na same ng pattern. So, yan, para terno-terno siya. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. At don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Good night.